Yan, so bali magandang hapon. Dito po tayo sa tabi ng Provincial Highway sa Tabugon, Barangay Tabugon, Santa Elena. Santa Elena po nakakasama. Ito na po yung may 1.3 hectares na pinabibinta po sa atin. So katapat lang po tayo dito ng Kapilya ng Seventh Adventist. Tapos doon naman yung proper nasasakupan niya. Ito na po yung pinaka-frontage. So medyo nag-slope lang po pababa, pero tabi-tabi naman po tayo ng provincial. So pwede po natin itong i-avail. So maganda naman po ang reality ng property at napakarami po na laman na produkto na niyog. So ito lang po yung part na medyo nag-slope sa area na to. So pasisilip ko po sa inyo pinakang slope na area dito sa may loob. Yan. Ito po yung pinakang slope. Bali dito. Yan po yung pinakang reality niya. Slope lang yung pinakang ano niya. So pwede naman makapasok ang sasakyan pag gustong pumasok. Kawalan tabing-tabi naman ng provincial. Yan ma'am yung pinakang property na tabing-tabi ng provincial. Yan, may sap. Yan, so bali dito na po tayo sa pinakang loob ng property So hindi naman po siya kataasan yung kalsada niya. So ito na po yung baba niya. Ay yung highway, yung taas na yan ma'am yung taas na yan. So kaya naman kung magbabahay dito, tatambakan. Kahit hindi natambakan siguro, gagawa ka lang ng kalsada ng pababa. Pag ganito papunta dito, napakaganda ng punong reality na pinabibinta na 1.3 hectares na ito. So bago ko po ikutin itong 1.3 hectares na ito, ako nga po pala uli si Erwin Sivera ng Art of Field Vlog. Ay muli na naman yung samahan. Yung mga hindi pa po dyan naka-like, subscribe, pakipindot na rin po yung ating bell button para lagi po tayong updated sa mga video po natin ina-upload na property. So ito po yung Barangay Tabugon na 1.3 hectares. So panalong panalo po pag inyong inabil. So nag-slope po ng kaunti sa karsada, pero napakaganda naman po ng reality ng pagkalupa niya kasi may frontage po tayo sa pinakang national. Yan po yung national, yan may mga bahayan So siya po yung tenants dito, tapos ito na po yun property niya. So may boundary po naman po dyan, yung kabila naman po na boundary niya, hindi na po yung nasasakupan yung kabila dyan. Tapos dito na po yung 1.3. So nag-uplan, so marami daw po itong mga daranghita, nasa 200 pieces na daranghita. So napapansin ko yung mga nyug, so may kataasan na pero kalakasan pa po bumunga. So may source of water. Dito yung ating source ng tubig. Ayan po yung makikita yung blue na yan. Andyan yung source ng tubig niya. So ito po yung property na pinabibinta po na 1.3 hectares. Ay napakaganda nito sa iyo Ma'am Kat. Ito na po yung 1.3 hectares na hinahanap mo. So panalo ka kasi tabing-tabi siya ng provincial. Provincial highway. So napakalapit natin sa cruising ng Tabugon. Yan, dyan po yung pinakang cruising ng Tabugon sa may taas na yan. Napakaganda ng property na 1.3 hectares na to. So panalo tayo pag itong inyong nabil. So marami rin po siyang fruit bearing daranghita. 200 kapuno daw po ang tanim na fruit bearing nito na 1.3 hectares. Yan. So upland ng konti. Ayan po yung reality ng karsada niya. Kitang kita natin So may garahe tayo dito Ma'am Kat. O yung i-abil to. Sa mga buyer ko dyan, naghahanap po ng ganitong property na tabi ng provincial na may frontage. So hindi ko lang po ma-estimate ang frontage. Gawa ng nasa 7 hektarya daw po ito. Pero ang pinagbibinta lang po dito ay 1.3 hectares. So nakasubdivide na daw po ito, kaya lang yung mga boundary po dyan ay hindi po alam itong mga may bahay dyan sa harap na pinagtanungan ko po. Hindi po nila alam kung hanggang saan po yung pinakang frontage. So sila daw po ay willing naman na may usap dito na bigyan lang sila ng lote. Wala na po sa kanila magiging problema kung itong property na ito ay ibinta na ng nagmamay-ari. Yan. Basta bigyan lang daw po sila ng lote na pagpipisto ng bahay nila. So panalo sa area ng property kasi provincial. Then nadyan na po yung Tabugon, yung cruising po dyan na pumunta ng Tagkawayan, pupunta na Santa Elena. Naandyan lang po tayo sa bungad. So napakalapit po natin sa pinakang dyan, yung tawag yung pinakang terminal po ng bus dyan. Kung tayo ay naka-commute, so pwede tayo pumunta dito agad sa property. So hindi po tayo mainip kasi meron tayong mga kapitbahay at may source ng electricity. So napakaganda po talaga ng 1.3. So hanggang dito po ito, 1.3 na ito. So pasok na pasok po dito. Yung mga gusto po mag-inquire nito, contact na lang po kayo sa
number dyan ng WhatsApp and Viber po sa taas ng ating screen na yan, ano. So ito po ay TCT clean title daw po ang documents ito. So hindi ko lang po siya na nakita ngayon, pero katawagan ko naman po siya anytime naman po pag i-avail nyo to. Pupunta po siya dito kaagad. Yan, napakaganda ng property. So flat land naman po dito sa may taas, oh. Ito pwede na magbahay. Taas na to, ang daming kapitbahay dyan, oh. Ayan po yung cruising na, halos kadikitan na po pala nito property na to. Yan, oh. Yan, halos tanawa na po dito sa property na 1.3 hectares. Ito po yung plat na area, kababaan pa ng produkto na niyog. Wow, ang ganda. Yan po, flat land na area ng 1.3 hectares. Flat na area, Ma'am Kat, oh, ayan. Ayan yung provincial, oh, sa baba. Tapos yung tanaw natin malinis na property, ayun, oh, kabila nililinis na rin, oh. Ito yung 1.3 na pinabibinta po sa atin. So flat land, pasok ang sasakyan dito sa loob ng property. Kaya ano pang iniintay dyan mga ka-art to field vlog? So inquire na, tabil nyo na itong 1.3 na ito. So panalong panalo, napakaganda ng view, oh. Dikit sa karsada, so may kamahalan nga lang po, ano, ang property. So ito po ay ano, ang reality po ng karsada niya. So nag-upland lang po siya papunta dito. Pag galing naman tayo sa karsada, so slope. So visit na lang po ninyo itong property nang kayo po mismo ay makita nyo ng personal. So hindi ko po siya maikot, gawa ng napakasukal na rin ng ibang part. So dito tayo sa linis na area lang pumunta, yan, oh. Ikot ko na lang po sa inyong screen ng ating video. Yan. So bali pababa na po uli ako, no. Yan po yung iilan lang naman po yung matataas na nasasakupang niyog. Yan po. Halos napakalapit na po natin sa cruising po ng Tabugon. Hindi lang makita dito gawa ng mayroong siyang ano, ayan, oh. Ayan po yung cruising ng Tabugon, oh. Kung yung papansin po dyan sa may area na yan, yan, may pustinayan na po yung pinakang cruising. Papunta naman po ng Tagkawayan. Dito po tayo sa taas ng part ng upland. Yan, dito. So, makikita naman po niyo, yan, oh, yung mga sasakyan, yung mga bus. Ito, yan, bus yun na yun, oh, nakatigil na yun. Yun. Tapos yan po yung provincial, oh, na highway. Tapos ito na po yung pinakang property. So napakaganda. Dito magbahay sa area na to. So mga investment na ganitong hanap. So ito ibinibenta lang po ni seller talaga na may price itong property na ito. Napakaganda naman po kasi dikit na dikit talaga siya sa provincial. So malapit sa school ng high school at elementary. Nandiyan lang po sa may Bicolanyang Arco. So malapit lang po tayo diyan kung kayo ay pamilyar sa lugar ng Bicol. So nandiyan po yung Bicolanya na Bicol, Arco. Tapos diyan naman po yung crossing Santa Elena to Tagkawayan, Quezon. Andiyan na po. Makikita natin yung mga sasakyan, oh, sa baba na yan, oh. Napakaganda. So upland, nag-slope lang po siya ng konti dyan sa may karsada. So pero may portion naman po tayo dyan, pwedeng pagtayuan ng bahay talaga sa dikit na dikit po ng provincial highway na yan. At dito sa may area na to, dadagdagan na lang natin dyan yung mga prutas. So kaya ano pang hinihintay nyo, contact na lang kayo sa mga gustong ng ganitong investment, yung mga nangangarap ng lupa na tabi ng provincial, yung mga gusto yung investment na may produkto na may income every 2 months. So ito na po, panalong panalo. So dagdagan na lang ninyo mga fruit berry ditong laman sa property ito. Yung daranghita naman po dito ay nasa 200 daw po kapuno ito. Yan, kalat-kalat lang po. So doon sa may area doon, hindi ko na pinuntahan sa may area na yon. Ang hardwood dito mahogany. So sa description na lang ng video ilalagay yung pinakang full details po ng bilang ng nilalaman na produkto nito. Mapapansin ko may mga puno ng mangga nandito po. Pakiclick na lang po dyan yung full details po sa baba ng ating video, ano. So dito papunta na uli ako sa karsada. Tapos ito naman yung mga nyug niya kababaan pa lang. So lilinisin lang natin talaga, napakaganda na. Tapos panalong panalo itong area na to na pinabibinta sa atin na property na 1.3 hectares.
So pwede tayo maglagay ng fish pan. Napapansin ko dyan, may sapa dito sa loob kasi mababang area yung plat na yan, mababa dyan sa may plat na yan. Ano po yung pinakang national, makapansin ninyo. So yung magbabahay dyan. So kaya kay Ma'am Kat na hinahanap ay ganitong property, ma'am, baka makonsultahan mo itong lupa na ito. So kadikit na kadikit lang ng iyong property, yung dinadaanan natin dyan sa may baba. Ito na yung pinakang property. So lapit na lapit lang po sa iyong property. Nasa 6.2 mo. So malapit lang ito. Ang kagandahan pa, didikit ka sa provincial o national highway na yan. Ilagay ko na lang description. Napakaraming nilalamang produkto ng saging, niyog, fruit berry. Nandyan sa area na yan. Talagang maganda. Maganda itong property na to. So may source ng tubig. Ito may sapa, sapa, ano, sapa, may source. Tapos ito yung pinakang tubig niya. Tabi po, pasilip ko sa inyo pinakang tubig niya. Tabi po, ayan may makina lang siya, may dibuntog lang siya. Ayan po yung tubig niya, tabi po. Kaya maganda yung property. So may source ng tubig, electricity ng kuryente, poste, tabi ng provincial. Kaya yung mga gusto na ganitong property, habil nyo na. Ano pang hinintay nyo? Thank you for watching Art of Phil Vlog.